At ito po munang uunahin natin, ano po ang koneksyon ng Daniel chapter 2 sa second coming ni Kristo at sa kanyang paghahari sa darating na panahon? So, maganda po yung tanong ni Brother Patrick. Ano ang koneksyon? So, sa mga hindi ho pamilyar sa Daniel 2, mga kapatid, ay maganda na atin po munang ibigay ito sapagkat alam natin mga kapatid, sa atin po lang mga Seventh Adventist na bibigyan ito ng halaga. Pero sa iba ay baliwala po ito at hindi po nila tinatalakay itong Daniel chapter 2. So, bibigyan natin ito ng pansin ngayon at ano po ang kahalagahan nito at kinalaman sa pagbabalik ng Panginoon at maging sa kanyang paghahari na darating. Brother Gomer, sige. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, well, as a Seventh-day Adventist ay lalong-lalo na po yung matagal na po sa pananampalatayang Adventista. Ito pong Daniel 2, Brother Johnson, ay pwedeng masabi natin na parang ordinaryong topic na lang po ito, no? Subalit, of course, doon sa mga hindi po Adventist, ito po ay isang napakagandang mensahe ng una, of course, ng kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, kung babasahin niyo po yung Daniel 2, mga kapatid, ibubuod ko na lang doon sa mga hindi po Adventist at doon sa mga Adventist naman na hindi pa po nabasa yung aklat ni Daniel, lalong-lalo na po yung chapter 2, ay pwede niyo pong bigyan ng panahon na ito ay basahin upang masundan niyo po yung aking sasabihin po ngayon. Kasi kung babasahin po natin yung buong chapter ay medyo mahaba po yan, mga kapatid. Una sa lahat, ito pong Daniel 2 ay isa sa akin personally, Brother Johnson, ay isa sa pinaka matibay na ebidensya na ang banal na kasulatan ay talagang salita ng Diyos. Bakit? Kasi, kung maaalala niyo mga kapatid, ako noon, nung ako'y high school, Brother Johnson, hindi ko pa po nababasa itong aklat ni Daniel eh. Pero, nung tayo po ay nag-aaral, ay natalakay po natin yung kasaysayan ni Ciro, actually, sa history, yung kasaysayan ng mga Caesar, kasaysayan ni Alexander the Great. Ayan. Siguro parang hindi ko matandaan kung si Nabucodonosor ba ay natalakay. Pero ang matatandaan ko ay yun, si Ciro, si Dario, si Alexander the Great, yung, ayan, si Augustus Caesar. Ayan. So, ang ibig sabihin, kung titingnan po natin ngayon, kung ilalapat po natin ito sa history, ay makikita po natin dito yung katunayan na ito'y talagang salita ng Diyos. Okay? Sapagkat, kitang-kita po sa kasaysayan ng sanlibutan na itong mga binabanggit na ito ay talagang nag-exist po sila, katulad ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia, at ang Roman Empire. Hindi po maikakaila, mga kapatid. At yan po ay sunod-sunod na naghari sa buong mundo. Ngayon, kung titingnan natin yung conclusion nito sa aklat ni Daniel, uumpisahan kong basahin, Brother Johnson, sa talatang 40. Yan. Dito ako mag-uumpisang magbasa sa verse 40. Ang sabi po dyan, sa verse 40, ito na yung, dito po ikaapat na kaharian na po ito, mga kapatid, na ang tinutukoy dito ay yung Roman Empire. Bagamat hindi po tinukoy dito, mga kapatid, yung tinatawag na Roman Empire, kasi ang binanggit lang dito ay Babylonia, Medo-Persia, Grecia. Okay? At yung ikaapat na kaharian na hindi po binanggit na Roman Empire, but alam po natin sa kasaysayan na ang sumunod na naghari at tumalo sa Grecia ay walang iba kundi itong Roman Empire, at ang sunod na mga naghari ay yung mga Caesar. At ang sabi dito sa verse 40 ay ganito:
At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasa ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. So ganito ang inilalarawan nitong Roman Empire. Ganito siya katindi. Ano? At sa verse 41, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri. Ayun. So ito kasi ay may, ano sabi dyan, yung mga paa at daliri, ang isang bahagi ay putik na luto na magpapaliyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati. Yan. Ngunit magkakaroon ay yun ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na isang bahagi ay matibay at ang isang bahagi ay marupok. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Doon sa panaginip ni Propeta Daniel, na ito po ay isang ribulto, isang napakalaking larawan, at itong larawan na ito, ang sabi doon, ang ulo ay ginto, ang kanyang dibdib ay tanso, no? At yung kanyang baywang bayan, ano? And then yung pang-apat, bakal. At yung kanyang paa, ang sabi dito ay yung daliri. So, doon sa daliri, kung mapapansin po ninyo sa kasaysayan mga kapatid, wala pong sumunod na naghari sa Roman Empire. Okay? Kaya dito, ang sinasabi sa verse 42, itong kaharian na ito ay sabi niya, isang bahagi ay matibay, ang isang bahagi ay marupok. So, ang ibig sabihin, ang mangyayari dito sa Roman Empire, madi-divide po siya. Mahahati po siya. Ayan. At yan ay mahahati sa 10, kasi 10 daliri nga po yan. 43. Ayan. At yamang yung nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. So nung na-divide po itong Roman Empire, nagkaroon ng 10 kaharian yung Europe, no? So marami po ang doon sa Western Europe ay marami po ang nag-isip na sila ay muling pag-isahin, no? Kung titingnan niyo po sa kasaysayan. Pero dahil nga inihula na po ng Biblia na talagang sila ay magkakahalo yung kanilang mga tao, sabi niya, magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan. Hindi talaga sila magkakaisa. So kahit anong gawin nung mga naghari na pag-isahin, ginawa nila sa pamamaraan ng mga marriage, pinag-asawa nila sa ganon ang ginawa nila para lang magkaroon ng pagkakaisa, itong Europe. Subalit, hindi po nagtagumpay yung yung layunin na sila ay muling magkaisa sapagkat sinabi nga ng banal na kasulatan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. And then sa verse 44, sabi diyan, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at yao'y lalagi magpakailanman. So doon sa tanong po na ano ang koneksyon nitong panaginip na ito ni Propeta Daniel sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So kung titingnan niyo po yung kasaysayan doon sa ribulto po na yan, mula Babylonia hanggang Roman Empire, hanggang divided kingdom, at ang sabi dito sa verse 44, sa kaarawan ng mga haring yaon. Ibig sabihin, yung divided kingdom ay talagang mananatili po yan, at ang kasunod po niyan ay wala ng iba kundi ang ating pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung connection nito. Ang ibig sabihin, kung i-connect mo yan bawat isa, ang ibig sabihin, simple lang. Kung nangyari po yung Babylonia, nangyari yung Medo-Persia, nangyari ang kasaysayan ng Gresya at ang Roman Empire, nangyari ang divided kingdom of Rome. So,
nakakatiyak po tayo na mangyayari din po yung sinasabi doon na sa panaginip kasi ni Daniel ay mayroong bato na natipak, no? At yun ay tumama doon sa paanan, sa paa mismo ng rebulto na yon, at yung rebulto ay naging parang abo. Tapos yung bato, anong sabi doon, ay parang lumaki, no? Basahin natin yung 45. Yamang yung nakita ng isang bato ay natibag sa bundok. So ito po yun, hindi na mga kamay at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ayan. So makikita nyo pabaliktad naman kasi mula ginto, pilak, putik, tanso. Ayan. Bakal. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. So ang ibig sabihin, ito po yung good news dito, mga kapatid, na bagamat ano man yung mga nangyayari sa mga panahon na ito, alam po natin at nakakatiyak tayo na ang banal na kasulatan ay totoo yung kanyang sinasabi. Ang conclusion ng lahat ng mga bagay na ito ay walang iba kundi yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa sa lupang ito, Brother Johnson. Ayun lang po muna. Balik ko muna sa iyo. Meron lang po akong ipapakita po dito mga kapatid. Yung banda roon sa part na si Brother Gomer ay nagtapos. Uulitin ko lang. Ipakita ko lang po mga kapatid yung pinaka-picture ng napanaginipan ito ni King Nebuchadnezzar. So yung mga binasa po ni Brother Gomer, ito po yung sangkap, yung bumubuo sa rebulto o larawan na nakita ni Haring Nabucodonosor. Yung ulo ay ginto, yung dibdib at dalawang bisig ay pilak, yung bandang bewang ay tanso, yung hita ay bakal, at yung pong paa ay magkahalong bakal at putik. Putik na luto, sabi sa Tagalog. Yan po yung ginagawang palayok. Magpapalayok, mga kapatid. So, ayon na rin po sa explanation ni Daniel, kasi hindi lang ipinaalala sa kanya hindi lang ipinakita sa kanya ang napanaginip ng hari. Kasi ang problema ng hari, wala talaga siyang maatandaan. Kaya hindi ma-explain sa kanya ng mga magician, mga mahiko, mga enkantador, mga kaldiyo sa kanyang kaharian. Kasi kung naalala niya yon, pwedeng bigyan ng maling kahulugan ng mga itinuturing na matatalinong tao. Talagang ipinalimot sa kanilang Diyos, at si Daniel nga po yung ginamit ng Panginoon para ipaliwanag at hindi ho magkamali ng kahulugan yung larawan. So, naipaliwanag na ni Brother Gomer niyan. Ngayon, ang tanong kasi, ano ang relasyon sa second coming? Ulitin lang ho natin, mga kapatid, dito sa verse 32, ang sabi, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Tapos, ito na nga po yun sa verse 34, iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato na hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kaniyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Meron akong nakita dito na comment sa atin, mga kapatid. Si Brother Makalisang Arnold. Brother Johnson, ito bang Daniel 2, 35-45 ayon sa Davidian Seventh-day Adventist ay hindi daw si Kristo, kundi ito daw ay malaking bundok at kumakatawan umano sa iglesia. Tama. Ayon sa mga Davidian Seventh-day Adventist, yung bato na yan ay sila. At yung bundok ay yung Seventh-day Adventist. At siya yung bato na nahulog galing sa Seventh-day Adventist. Yun. Ganyan yung mga banat po nila, mga kapatid. So, tingnan natin kung tatama para eksakto na rin, isahin na rin natin yung sagot dito. So, sabi po dyan, mga kapatid, yung pong, kung yung matatandaan, yung ikaapat na kaharian, yung Roma,
yung bakal na hita, kadugtong po dyan yung paa na may 10 daliri at magkahalong bakal at putik na luto. Sabi na nga ni Brother Gomer kanina, yan po yung Western Europe kung saan sa kasaysayan ay ginawa ng paraan ng mga kilalang mga tao tulad nila Charlemagne at marami pa po mga kapatid nagsama-sama para pagkaisahin ang Western Europe at hindi ho nangyari. Dito nga pala sa aking libro ay tinalakay ko po yan at kung ano talaga ang sinasabi sa history at papaano po sila hindi nagkasundo-sundo. Dito po sa ating 28 gabay sa pag-aaral ay tinalakay ko po dyan ng detalyado. So, ano po yung ibig sabihin po rito ng mga paang bakal at putik? Tapos, nang bumagsak ho ay ang bato ay nabasag. Kung ang tama ang David dyan, ano ho yung binasag nila nung sila yung nalaglag sa Adventist? Meron ho ba silang binasag na ganito katindi? Ano po yung larawan na kanilang binasag? Mukhang wala naman. Kasi ang Davidian, nung sila po ay umalis sa Adventist, sila po yung nabasag. Kasi nagkawatak-watak po sila na garoon po ng mga problema. So sila ho ay yung nabasag. Hindi ho sila may, kung sila po yan, dapat meron silang winasak. Wala ho silang winasak mga kapatid. Sila po yung nagkagulo-gulo nung mawatay si Victor Hotep na founder ng Davidian ay dinisolve ng asawa niya ni Mrs. Hotep yung buong Davidian. Kaya sila po yung nawasak mga kapatid. Kaya malayo po sa katotohanan yan. Ngayon ang kararugtong sa 35, nang magkagayoy ang mga bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto, ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. So, nakita po natin dito mga kapatid, na yung bahagi, kasi ang naghahari po sa dulo ay yung Roma, tapos meron pong nakaugnay sa kanya yung 10 daliri na hindi po nagkakaisang kaharian. Sa panahong iyan, darating ngayon, mahuhulog yung bato at mawawasak ang lahat ng yan. Ibig po sabihin, tapos na po yung Babylonia, tapos na po yung Medo-Persia, tapos na po yung Greece, nangyari na yung Roma. At kasulakuyan po nangyayari, itong hindi nagkakaisang kaharian. Ang hindi na lamang po nangyayari mga kapatid, itong bato na mahuhulog. Pag nahulog po ito, wasak po yung buong, kasi tapos na yung Babylonia, di ba? Yung Roma at yung pong panahon ngayon, yun po ang aabutan at doon magaganap yung pagkahulog ng bato. Ang sabi dito sa karugtong, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kaya yun sa tanong, anong kinalaman niya sa second coming at sa kaharian, paghahari ng Panginoon. Kaya tama ng mga kapatid. Ngayon, ang sabi po dito mga kapatid, pag nahulog yung bato, ay magiging malaking bundok, magiging malaking kaharian po ito, at mapupuno yung buong lupa. Ang bato mga kapatid, ito, ipakita ko lang po ito, maganda tong animation, no? Ayan. So, ginawan po ito ng anime, mga kapatid. Yan yung revolto. Tapos doon sa, kung makikita po ninyo, lilitaw ho yung bato po dyan. Hindi doon sa ulo tumama, hindi dyan sa bisig tumama, hindi rin po sa bewang, at hindi rin po sa may hita banda. Ang tinamaan po ng bato ay itong pinakapaan niya. Yan po yung ating kapanahunan. Diyan po mangyayari itong bato na ito na mahuhulog at masasapol yung paa, wasak po talaga yung buong larawan. Kaya ang ibig pong sabihin nito, ito pong bato na ito, mga kapatid, na naging kaharian na pinuno ang buong lupa, ito po yung pagdating ng ating Panginoon. Sa pagdating ng ating Panginoon, mawawasak ang lahat ng bansa at kaharian sa mundong ito at
Dito po ilalagay ng Panginoon ang kanyang kaharian at matutupad po yan pagkatapos po ng milenyum. Bagaman hindi po binanggit ho rito na meron pong 1,000 years na magaganap bago yung totally restoration sa bagong langit at bagong lupa. Subalit, yun po ang ibig sabihin niyan. Kasi itong Daniel 2 ay binanggit lang yung gagawin o mangyayari doon sa bato. Pero alam natin na sa pag-aaral ay babalik ang Panginoon, wawasakin ang mga kaharian sa mundong ito at dadalhin ang mga matuwid doon sa langit. At after 1,000 years, ang lupang ito rin ang lalapagan ng bagong langit at bagong lupa, yung New Jerusalem na mananaog doon sa langit. Mababasa po natin yan sa Apokalipsis 21, talatang 1 at 2. Tingnan natin. Nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So, ayan po mga kapatid, ang sinasabi po dito. Diyan po mangyayari yung paglapag. Dito din sa lupang ito, ilalapag yung kaharian. At dito rin yung mamamalagi, magpakailanman ayon doon sa mga talatang ating ipinaglingkod. So, ayan po mga kapatid.